Hello mga mahal, maligayang pagdating sa Tolo Wole at maligayang pagdating sa isang bagong tag-init na tutorial ng bulaklak. Ipapakita ko sa inyo ang isang talagang cute na maliit na bulaklak ng tag-init dito. Napakaganda para sa dekorasyon o bilang keychain o badge. Sobrang simple gawin. Kinansilyo ko ito gamit ang 6 na hook, kaya mga i-categorize natin ang sukat dyan. Ang ginamit kong yarn ay makikita nyo ngayon at sana mag-enjoy kayo sa tutorial. Okay mga mahal, sisimulan ko para sa napaka-cute na bulaklak na ito gamit ang maxi roll dito. O mas mahusay pa, itong sinulid na ito. Baka nakita nyo na ito sa akin sa mga nakaraang linggo. Ang sarap gamitin sa pag-crochet at sobrang ganda na kasama ang gabay. Meron kaming maliit na cotton yarn dito. Medyo may laman. Ang gamit talagang recommended ay number 4.5 na karayom. Pero ginamitan ko ng number 6 para mas malaki. So far, sobrang ganda ng kalalabasan. Nasa 68% na tayo. Caught sa meklingo porsyento. Nylon, ipasok mo lang sa maliit na punan at meron na tayo 50 gramo sa buhol. Ito ay medyo kaunti na. Mas manipis na, nakakrochet na ako ng kaunti. So wala na itong buong 50 gramo plus minus 5 gramo at 80 metro ng sinulid. So laging nakakatuwa ang mga gradient na kulay, lalo na para sa mga bulaklak, brooches o iba pang dekorasyon. Gamit ang asul, dilaw, puti, rosas at nagsisimula na ako sa pagkuha ng hawakan ng sinulid isang beses sa kamay at gamit ang simula ng singsing. Gaya ng sabi ko, nag-crochet ako gamit ang aking number 6 na karayom, kaya hayaan ko munang mag-cross ang sinulid sa aking kamay. Pagkatapos ay tumusok ako sa gitna ng aking mga daliri at hihilahin ko ang sinulid paakyat. At inilagay ko na siya dito sa needle. Ayun, kumuha muna tayo ng isa o pagkatapos, na-stabilize ko na ang magic ring dito, pwede kong palakihin at paliitin. Kita nyo, kapag ginagamit ko ang kuko para i-stabilize ang ring, hindi na ito pwedeng i-stabilize. Kapag hinihila ko ang mga kulay, nagbabago ang lahat kapag humihila ako ng loop at ngayon ay ganchilyo na ako. 5 single crochet sa loob ng ring. Tusukin lang at unang single crochet, pangalawang single crochet agad katabi, tapos yung pangatlo, ang pang-apat at ang ikalimang tight stitch ay kinuha ko yung unang sinulid at hinila ko siya ng buo. Tatapusin ko ang unang ikot na ito gamit ang slip stitch dito. Sa unang single crochet na ginawa ko, magsisimula ako sa isang single crochet dito sa susunod na single crochet ng nakaraang hilera. At mag-hook ka ng 3 lobo. Tapos magpatuloy sa susunod na tight stitch. Dito, mag-crochet liit ng isang fix na loop. Ngayon ay mayroon ako nitong arco dito at mag-crochet ulit ako ng 3 chain. Tapos, tusukin ulit ang susunod na solidong tahe. Mag-crochet ng isang solidong tahe at gumawa ulit ng 3 mga chain. Mag-veer ka ng isang single crochet sa kasunod na single crochet. At muli 3 chain stitches. 1, 2, 3. Makakapang-4 na beses ko na itong ginawa. Mag-veer ka ng isa pang single crochet, tapos 1, 2, 3. At ikinakabit ko itong muli gamit ang isang slip stitch dito sa unang stitch. Mayroon akong 5 loops dito bilang base at dito ko ikakabit ang mga petal. Magsimula sa isang single crochet sa bawat loop. Pagkatapos, gumawa ng isang yarn over at crochet isang double crochet. Katabi nito, maglagay agad ng 2 patayong tusok. Ginagawa ko ito sa paligid ng mga chain stitch. 3 tusok, tapos isang single crochet naman. At para magkaroon ito ng magandang kurba, magkukwintas ako dito ng isa pang slip stitch sa ibabaw ng nakaraang single crochet para talagang masikip dito ulit. Tuloy tayo sa susunod na loop at uulitin ko lang isang single crochet, tapos 3 double crochet.
ang single crochet at tapos isang slip stitch naman dito. At susunod ang single crochet, maglagay ng 3 double crochets. The single crochet stitch, slip stitch. Kita nyo dahil sa slip stitch, talagang lumalalim siya ng maayos at nakukuha ko yung magandang epekto na talagang maganda ang itsura. Ma'am, sa petal ng bulaklak. Tapos ulit yung single crochet sa 3 double crochet. Ito na yung pangalawa, pangatlong double crochet. 3 stitch. Pagkatapos higpitan ulit. Stitch. The slip stitch. At dito makikita nyo na ang napakagandang forma na may 4 na talulot at idagdag ko na ngayon ang ikalima. Malinaw. Isang single crochet at tatapusin ko ito gamit ng isang slip stitch dito. Sa simula ng slip stitch ng nakaraang row, pagkatapos iklian ko ang working yarn, hilahin ang sinulid ng malaki. Ikantan mo. At natapos ko na ang paghahabi. Nakikita nyo dito na sobrang ganda ng mga bulaklak sa harap at ngayon kailangan natin ipasok ang sinulit. Iko-cover ko na dito. Talaga. Dito sa ilalim ng sahe na ito, sa mga orange, isusuot ang sinulid sa likod. Ngayon, nandito na ang 2 threads. Pwede ko itong tahiin o pwede ko rin itong itali na lang. O kaya naman tignan natin. Dapat hilahin ko pa ng kaunti yung asul na sinulid dito. Yung asul na nagiging orange. Dito, hilahin mo lang ulit gamit ang karayom at magkakadikit sila ng husto. At pwede na akong magtali ng isang simpleng buhol dito. Pwede kong hilahin ang isa sa mga sinulid pabalik sa kabila. Galing sa gitna at pwede mo itong gamitin halimbawa para isabit diretso. Hindi mo na kailangang maglagay ng iba pang mga banda. Siyempre maraming iba't ibang paraan pero talagang napaka-cute ng munting bulaklak na ito. Mabilis at madaling gawin gamit ang 3 bilog na diretso mula sa magic ring ngayon itutuloy natin. Mga single crochet. Pagkatapos ng mga chain stitch arches at dito naman sa mga bulaklak na bulaklak, kasama ang mga double crochet, tapos na ito, sa butas na epekto na ito. Tapos na, super cute at sana nagustuhan nyo ulit ito. Sana nagustuhan nyo at nag-enjoy kayo. Kung oo, mag-thumbs up, mag-subscribe, huwag kalimutang i-on ang bell at magkikita tayong muli sa susunod. Bye, tolewole, paalam!